King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 733. Sky Sacred Qin Palace, ikatlo. Pinanood ni Zhao Fang ang buong pagtitipon mula sa itaas nang hindi umaalis dahil gusto niyang hanapin ang mga truck ni Liu Qingxin. Nagsimulang matapos ang Dao of Entertainment meeting, at si Li Shuyi ang naging bida sa pulong. Ang kanyang kahusayan sa Qin ay nalampasan ang lahat ng mga henyo ng ilang henerasyon ng Gan Sacred Island Zone. Ang iba pang dalawang kababalaghan sa Gan Sacred Island Zone ay hindi man lang nakatagal ng higit sa 10 paghinga laban sa kanya. Kahit na ang ilan sa mga matatandang henerasyon na naruroon ay nadama na walang halaga. Mas nakakatakot pa siya sa mga tsismis. Ang Li Shuyi na ito ay pinangalanan bilang ang nangungunang henyo sa nakalipas na ilang libong taon ng Sky Sacred Qin Palace, at malamang na mayroon pa rin siyang mga nakatagong trick. Ang babaeng ito ay may kapalaran na buhayin ang Sky Sacred Qin Palace. Bahagyang nag-aalala ang iba pang mga eksperto ng mas lumang henerasyon. 10,000 taon na ang nakalilipas, ang Sky Sacred Qin Palace ay isang peak 2-star sect na minsang nakapasok sa Floating Dream Sacred Land, ngunit makalipas ang ilang libong taon, ang 2-star sect na ito ay nagsimulang hangina at nawala ang katayuan nito bilang pinuno ng Dao ng libangan. Nagsisimula nang umalis ang maraming tao nang matapos ang pulong, ngunit ang ngiti ni Li Shuyi ay naging dahilan ng pagkaladkad ng mga puso ng maraming kabataan. Ilang mga henyo ng Dao of Entertainment sa wakas ay nag-ipon ng kanilang lakas ng loob at akmang aakyat at kakausapin si Goddess Snow Qin, ngunit sa sandaling ito. Whoosh! Isang arko ng kidlat ang bumagsak mula sa langit. Sinong nandyan? Diyosa, mag-ingat ka. Ang mga malalapit na henyo na malapit kay Li Shuyi. Ang tao ay napakabilis, at ang kanyang aura ay umabot na sa Sovereign Lord rank, ngunit hindi siya umatake pagkatapos lumapag. Sino bang bastos ang nang-ahas na magkaroon ng masasamang plano kay Goddess Snow Qin? Ang mga kalapit na henyo ay kumalma at tinitigan ang kabataang nababalot ng kidlat na may pag-iingat. Ang kabataang ito ay nasa likod ng kanyang mga kamay, at siya ay gwapo. Ang aura na nagmumula sa kanya ay umabot na sa Sovereign Lord rank. Si Goddess Snow Qin at ang mga kalapit na henyo ay walang lakas ng loob na gumawa ng anuman. Ang henyo na may pinakamataas na cultivation ay si Li Shuyi mismo, at siya ay nasa late stage na Small Origin Core Realm. Sino ka? Bahagyang kumunot ang mga kilay ni Li Shuyi, ngunit hindi siya nagpanik. Parang anghel ang boses niya. Ininspeksyon niyang mabuti ang kabataang ito. Ang kanyang talento at paglilinang ay nalampasan ang lahat ng naruroon. Bukod sa Floating Dream Sacred Land, mahirap makahanap ng ganoong henyo sa alinman sa iba pang mga island zone. Ang isang ito ay tinatawag na Zhao Fang at gustong kunin si Lady Li na nagbibinata. Ngumiti ang binata at tila pinag-uusapan ang isang napaka-normal na sitwasyon. Moon gazing. Natigilan lahat ang mga henyong naruroon. Ang hindi kilalang kabataang ito ay gustong tamaan si Goddess Snow Qin sa sikat ng araw. At kung ayaw ko, kasing kalmado ng tubig ang mga mata ni Li Shuyi. Walang nakakakita sa kanyang iniisip. Siyempre gagawin mo. Bahagyang ngumiti si Zhao Fang at dahan-daang naglakad patungo kay Li Shuyi. Ang lahat ng mga pahiwatig ay humantong sa Li Shuyi. Siya ang head disciple ng Sky Sacred Qin Palace, at kung si Liu Qingxin ay nasa kanyang sekta, tiyak na malalaman niya ang tungkol dito. Higit pa rito, sa kanyang talento, malamang na nakapasok din siya sa Sky Sacred Qin Inheritance. Dahil may kaunting pagkakatulad sa pagitan ng aura ni Liu Qingxin at ni Li Shuyi, hindi gumamit ng puwersa si Zhao Fang para hanapin ang kanyang kaluluwa. Hindi napigilan ni Li Shuyi na siyasatin si Zhao Fang nang may pagkamausisa. Sinabi sa kanya ng instinct na walang masamang hangarin ang lalaking ito. Tumigil ka. Huwag kang maglakas loob na subukang saktan si Goddess Snow Qin. Ang ibang mga henyo na naruroon ay umungal sa galit. Sila ay sa halip protection sa kanya. Siguro ito ay isang magandang pagkakataon upang gumanap sa harap ng Diyosa. Bagamat malakas ang paglilinang ng kabataang ito, mayroon silang isang grupo ng mga henyo at mga eksperto sa matatandang henerasyon sa kanilang panig. Hindi pinansin ni Zhao Fang ang mga henyong ito at dahan-daang naglakad patungo kay Li Shuyi. Bam! Bam! Bam!
Ang mga henyo na sinubukang lumapit sa kanya ay pinalipad ng isang hindi nakikitang kapangyarihan at umubo ng dugo. Ang sorpresa ay lumitaw sa mga mata ni Li Shui. Maging siya ay hindi nakakakita kay Zhao Fang. Sinong brat ang naglakas loob na manggulo? Ilang Great Origin Core Realm Sovereign Lords ang lumitaw mula sa iba't ibang direksyon, at isa sa kanila ay isang half-step king na babae na nakasuot ng pula. Isang half-step king at 3 Great Origin Core Realm Sovereign Lords ang mabilis na lumipad, nag-aalala na si Zhao Fang ay makapinsala kay Li Shui. Hindi sila pinansin ni Zhao Fang at nagpatuloy sa paglalakad ng mabagal patungo kay Li Shui. Inabot pa niya ang kamay niya at parang gentleman na gesture. Ang eksenang ito ay naging sanhi ng pagkagalit ng babaeng nakapula at ng mga eksperto ng nakatatandang henerasyon. Ang brat na ito ay naglakas loob na huwag pansinin ang lahat. Boom! Nang makalapit ang mga ekspertong ito ng mas matandang henerasyon kay Zhao Fang, isang magnificent power ang bumalot sa kanila. Ano? Paano ito posible? Magnificent power. Ang babaeng nakapula at ang 3 pa ay pinaghigpitan sa ere at hindi man lang maisip na lumaban. Ang takot at pagkabigla ay nakasulat sa mga mata ng 4 na eksperto, at ang larangan ay naging patay-tahimik. Ikaw. Sa wakas ay nagbago ang ekspresyon ni Li Shui habang hindi makapaniwalang tumingin kay Zhao Fang. Senior, anong kailangan mo? Para guluhin ang isang junior ng Dao of Entertainment. Huminga ng malalim ang babaeng naka-red at sinabing. Sa puntong ito, ang bawat eksperto ng mas lumang henerasyon ay naging parang bato at hindi ng ahas na gumawa ng anuman. Gusto ko lang siyang makausap. Mahinahong sabi ni Zhao Fang. Kung gusto ni Senior, paano ako mangangahas na hindi? Kinagat ni Li Shui ang kanyang mga labi at tumingin kay Zhao Fang ng malalim na may pait at kawalan ng kakayahan. Paanong hindi niya nakikita ang tunay na antas ni Zhao Fang ngayon? Isang half-step king at 3 Great Origin Core Realm Sovereign Lords ang ganap niyang pinaghigpitan. Kung papayag siya, maaaring patayin silang lahat ni Zhao Fang sa isang pag-iisip lamang. Tara na. Tumanggo si Zhao Fang sa kanyang ulo bilang paghanga at hinawakan ang malambot na kamay ni Li Shui habang ang kanyang magnificent power ay binaril sila sa langit. Sa isang kisap mata, sina Zhao Fang at Li Shui ay nawala sa paningin. Ang lahat ng mga eksperto na naruroon ay nakahinga ng maluwag, at ang ilang mga henyo ay ganap na nataranta. Void God Realm King. Napuno ng pait ang mga Sovereign Lords na malapit nang umatake noon. At hindi rin siguro normal na hari. Sa kabutihang palad, tila wala siyang masamang hangarin kay Li Shui. Kung gugustuhin niya talaga, patay tayong lahat. Tumingin ang babaeng nakapula sa direksyon kung saan nawala ang dalawa. Pagkaraan ng ilang sandali, sa nag-iisang taluktok ilang milya ang layo, magkatabi sina Zhao Fang at Li Shui. Ikaw ay. Hinayla ni Li Shui ang kanyang kamay mula kay Zhao Fang at ang kanyang mukha ay naging kakaibang kulay ng pula. Bukod sa galit at kahihiyan, mayroon ding hindi maipaliwanag na pakiramdam, at medyo bumilis ang tibok ng puso niya. Ano man ang mangyari, si Zhao Fang ay isang hari, isang taong tumitingin sa buhay mula sa itaas. Hindi. Bulong ni Zhao Fang. Sa simula, mayroon siyang bahagyang pag-asa na ang hitsura at aura ni Li Shui ay nabago lamang at siya ay talagang ibang tao, ngunit pagkatapos ng pisikal na pakikipag-ugnayan, kinumpirma ni Zhao Fang na sina Li Shui at Liu Qingxin ay dalawang magkaibang tao. Lady Li, galing ka sa Sky Sacred Qin Palace. Nagbukas ba ang Sky Sacred Qin Inheritance ng iyong sekta 7 taon na ang nakakaraan? Si Zhao Fang ay dumiretso sa punto. Sky Sacred Qin Inheritance. Nag-isip sandali si Li Shui bago sumagot. Siguro iyon ang tawag sa labas ng mundo. 7 taon na ang nakalipas nang magbukas ang Fanlun Ancient Sound Palace. Fanlun Ancient Sound Palace. Nang marinig ito ni Zhao Fang, bahagyang kumaibot ang kanyang God Spiritual Eye. Meow meow. Lumitaw din ang munting pas ang magnanakaw at pinunasan ang laway sa bibig nito bago uminom ng 2 lagok mula sa isang alcohol flask. Ang cute na pusa. Hindi maiwasan ni Li Shui na tumingin sa maliit na pas ang magnanakaw. Fanlun Ancient Sound Palace. Ano ito, at mayroon bang hindi mula sa iyong sekta na pumasok dito? Sinabi ni Zhao Fang sa isang solemn na tono at alam na siya ay nasa kritikal na punto. Senior,
Ang dami mong tanong sa akin. Pwede bang sagutin mo muna ang isa sa akin? Sagot ni Li Shuei nang makita sa kanyang mukha ang isang pambihirang tanda ng pagiging bata. Bahagyang namula ang kanyang mukha, at mas kaakit-akit siya. Marahil ito ay dahil si Zhao Feng ay walang pakialam at mukhang napakabata, ngunit si Li Shuei ay hindi natakot sa kanya. Tumigil sandali si Zhao Feng bago sumagot. Sige. Senior, ilang taon ka na? Pakiramdam ko ay hindi ka isa sa mga Void God Realm Kings na ilang libong taong gulang na. Nagtataka na tanong ni Li Shuei. 24. Walang ekspresyon si Zhao Feng. 24. Si Li Shuei ay natulala at ang kanyang mukha ay puno ng lubos na pagkabigla. Hindi niya akalain na ang edad ng haring ito ay katulad niya. Bilang isang numero 1 henyo ng Sky Sacred Qin Palace sa nakalipas na ilang libong taon, siya ay napakatalino, ngunit ang kabataang ito na kasing edad niya ay isa ng hari. Ngayon ay masasagot mo na ang aking mga tanong. Ngumiti si Zhao Feng na may bahid ng pagiging mahiyain. Pinigilan ni Li Shuei ang pagkabigla sa kanyang puso bago pilit na kinalma ang sarili at sinagot ang mga tanong ni Zhao Feng. Ang Fanlun Ancient Sound Palace ay tila nagmula sa sinaunang panahon ng Fan Universe, at ito ay natagpuan ng lumikha ng Sky Sacred Qin Palace 12-dosenang milenya na ang nakalipas at ginawang sentro ng ating sekta. Gayunpaman, kahit na ang founder, nakalahating hakbang na lang mula sa pagpasok sa Mystic Light Realm, ay hindi nabuksan ang lahat ng mga lihim nito. Si Li Shuei ay unang nagsimulang magkwento ng kasaysayan ng Fanlun Ancient Sound Palace. Nagsimulang mag-isip si Zhao Feng. Malamang na kinuha ng Fanlun Ancient Sound Palace si Liu Qingxen sa panahon ng Sacred True Dragon Gathering. Gayunpaman, dahil ang pamana na ito ay kabilang sa Dao of Entertainment at bihirang lumitaw, walang sino man ang nagbigay pansin dito. Mayroon bang mga tagalabas na pumasok sa Fanlun Ancient Sound Palace 7 taon na ang nakakaraan? Nagpatuloy si Zhao Feng. Nang marinig iyon ni Li Shuei ay nagsimulang mag-isip. Kung tatanungin mo ang sino man, maaaring walang sagot, ngunit nang pumasok ako sa Fanlun Ancient Sound Palace 7 taon na ang nakakaraan, nasa harap ako ng lahat ng iba pang mga henyo ng 1 milya, at mahina akong nakakita ng isang figure sa 32 palapag. Hindi tiyak ang sagot ni Li Shuei. Figure. Nakatutok ang mga mata ni Zhao Feng kay Li Shuei. 7 taon na ang nakalipas, akala ko ako lang. Ang Fanlun Ancient Sound Palace ay nahahati sa 49 na palapag. Kung mas mataas ang isa, mas may talento ang isa sa Dao of Entertainment. Nalampasan ko ang lahat ng iba pang mga henyo ng sekta noon, kaya paanong may taong nasa harapan ko? Kinagat ni Li Shuei ang kanyang mga labi. Palagi niyang iniisip na siya lang at imahinasyon niya iyon. Hindi siya naniniwalang may iba pang may talento sa Dao of Entertainment na higit sa kanya. Dahil ayaw niyang maniwala, hindi niya ito matanggap, at likas na inisip ni Li Shuei na isa lang itong pagkakamali. Pagkarinig hanggang doon, halos makumpirma ni Zhao Feng na si Liu Qingxen ay pumasok sa Fanlun Ancient Sound Palace. Dalhin mo ako sa Sky Sacred Qin Palace. King of Gods, Kabanata 734. Fanlun Ancient Sound Palace. Kinuha ni Zhao Feng si Li Shuei at lumipad ng 10,000 milya nang walang pag-aalinlangan. Lumitaw sa unahan ang mga bundok at lawa. Ang tanawin ay tila isang bagay mula sa isang pagpipinta, at naglalaman ito ng kagandahan ng kalikasan mismo, na para bang hindi ito bahagi ng sibilisasyon. Ang tahimik at kalmadong imaheng ito ay nagpasindik sa isa, at ang bahagyang naiinip na puso ni Zhao Feng ay huminahon. Bagaman maaaring nawala sa kanya ang ilang mga bagay sa panahon ng kanyang landas ng paglilinang, palagi niyang nilalayo na magsikap para sa kalayaan at kawalang kasalanan. Nandito na tayo. Inakay ni Li Shuei si Zhao Feng sa isang bundok na puno ng mahinang tunog ng isang qin. Ito ang Sky Sacred Qin Palace, isang napakatahimik na lugar na walang labanan. Naramdaman ng God Spiritual Eye ni Zhao Feng ang aura dito at sa wakas ay naunawaan niya kung bakit nagsimulang hamina ang Sky Sacred Qin Palace sa paglipas ng mga taon, at kung bakit nahirapang maabot ng mga puwersang Nagel Inang sa Dao of Entertainment ang rurok, ito ay masyadong mapayapa. Ang ganitong ligtas na kapaligiran ay nangangahulugan ng mas kaunting kompetisyon at mas kaunting layunin ng labanan. Shuei. Martial Sister Li.
Maraming disipulo ang bumati kay Li Shui sa daan, at ang ilan ay tumingin ng may pagtataka kay Zhao Fang. Ang mga mata ng ilang lalaking disipulo ay hindi maiwasang mapuno ng selos at inggit habang pinagmamasdan sina Zhao Fang at Li Shui na magkabalikat. Mga mahal na regulator, ito ay isang panauhin na inimbitahan ni Master dito. Sabi ni Li Shui, at narinig ng mga miyembro ng sekta ang kahulugan sa mga salita ni Li Shui at umalis. Bahagyang huminahon ang pakiramdam ni Li Shui. Ang katabi niya ay isang Void God Realm King. Hindi magiging masaya para sa sino man kung may nasaktan sa kanya. Hindi nagtagal ay dumating ang dalawa sa harap ng isang palasyo na nasa gitna ng isang puting lotus. Ang Palace Master at First Elder ay nasa liblib. Pinigilan sila ng isang lalaki at babae sa harap ng palasyo. Naunawaan ni Zhao Fang ang sitwasyon ng Sky Sacred Qin Palace mula kay Li Shui. Mayroon silang dalawang Void God Realm Kings, na ang Palace Master at ang First Elder. Naging mag-asawa rin ang dalawa. Pag-iisa. Hindi dual cultivating ng mag-asawa, di ba? Hindi maiwasan ni Zhao Fang na mag-isip ng masama. Sa kanyang pagtanda, hindi na siya ang pipi at purong kabataan noon. Marami siyang alam tungkol sa maaaring mangyari sa pagitan ng mga lalaki at babae. Senior Zhao, ikaw. Nakaramdam ng kaguluhan si Li Shui. Ang Palace Master at First Elder ay parehong nasa hiwalay, ngunit si Zhao Fang ay isa ring Void God Realm King at hindi dapat tretuhin ng walang respeto. Hindi ako makapaghintay. Nagpa siya si Zhao Fang pagkatapos mag-isip ng ilang sandali. Sa sandaling nanatili siya sa isang lugar ng masyadong mahaba, ang panganib mula sa Pursuit of Death ay tataas. Kailangang malaman ng isang tao na si Zhao Fang at ang kanyang mga kasamahan ay ni-raid lamang ang isang 2-star battlefield hindi pa lang noon, at ang babaeng may Eye of Destiny ay hindi naruroon para ipakita lamang. Boom! Isang magnificent power ang biglang durog patungo sa palasyo sa harap, at lumitaw ang isang maraming kulay na hadlang, na bumubuo ng isang layer ng proteksyon. Ikaw! Tumigil ka! Hindi maiwasang magbago ang ekspresyon ni Li Shui nang maramdaman niya ang magnificent power, ngunit kontrolado ito ni Zhao Fang at pinakawalan lamang ito sa isang maliit na lugar, kung hindi ay maaaring gumuho ang buong bundok. Basag. Nagsimulang pumutok ang harang sa paligid ng palasyo. Kailangang malaman ng isa na ang kaluluwa ni Zhao Fang ay halos kapantay ng isang emperor, at ang kanyang layunin ay napakalakas din. Sino ta? Sinong hari ang nang-ahas na salakayin ang Qin Palace? Ang mga sigaw ng isang lalaki at babae ay nagmula sa loob ng palasyo, at si Zhao Fang ay nakatayo sa likod ng kanyang mga kamay at isang mahinang ngiti sa kanyang mukha. Tiningnan ni Li Shui ang kabataang ito na napapalibutan ng magnificent power na may masalimuot na ekspresyon. Hindi ba natakot ang batang haring ito na harapin ang galit ng dalawang hari? Whoosh! Whoosh! Dalawang figure na sakop ng magnificent power ang lumitaw. Ang isa ay isang marangal na kagandahan, ang Palace Master, at ang isa pang iskolar na lalaki ay ang First Elder. Shui. Ang mga tingin ng dalawa ay nagpalipat-lipat sa pagitan ni Zhao Fang at Li Shui. Tila naging mapayapa sila at walang problema sa isa't isa. Nagpakawala ng hininga ang dalawang hari, ngunit hindi nila maiwasang maghinala sa relasyon nila. Nakahanap kaya si Shui ng asawang hari? Namula ang mukha ni Li Shui dahil sa titig ng kagandahan, at alam niyang nagkamali ang kanyang amo. Hindi nagalit ang Palace Master at First Elder. Ininspeksyon muna nila si Zhao Fang. Bilang mga eksperto na nilinang ang Dao of Entertainment, sila ay mapayapang tao. Higit pa rito, ang haring ito ay napakabata, at nakuha niya ang kanilang atensyon nang hindi sinasaktan kahit isang bulaklak. Nagkatinginan ang dalawang hari at kinumpirma na hindi nila kilala si Zhao Fang. Ang isang ito ay tinatawag na Zhao Fang, at nagmula ako sa True Martial Sacred Zone na nangangailangan ng tulong mula sa dalawang senior ng Sky Sacred Qin Palace. Mapagpakumbaba na sabi ni Zhao Fang. Pakiusap. Ang dalawang hari ay may magandang impresyon kay Zhao Fang dahil hindi siya nagpakita ng anumang pagmamataas. Payag ang Palace Master na magkaroon ng relasyon sa pagitan ni Li Shui at Zhao Fang. Kung tutuusin, bihirang makakita ng ganoong batang hari, at ang kanyang layunin ay tila mas malakas pa ng bahagya kaysa sa kanila. Sa loob ng isang malinis na bulwagan, naupo ang mag-asawa, sina Zhao Fang, at Li Shui.
Si Zhao Fang ay dumiretso sa punto. Fanlun Ancient Sound Palace. Shui, nakakita ka talaga ng figure 7 taon na ang nakakaraan. Natigilan ang dalawa. Ang Fanlun Ancient Sound Palace ay unang natuklasan ng tagapagtatag ng Sky Sacred Qin Palace at ang kanilang buong sekta ay itinayo sa paligid nito, at ngayon lang nila napagtanto na isang tagalabas ang nakapasok dito. Ito ang figure ng isang babae na akmang-akma sa taong tinutukoy ni Senior Zhao. Kung ito ay isang pagkakamali lamang, paano ito nagkataon? Kinumpirma ni Li Shui. Nakausap na niya noon si Zhao Fang at kinumpirma na si Liu Chengxan iyon. Hindi nakakagulat na ang Fanlun Ancient Sound Palace ay nagbukas ng mag-isa noon. Nakaramdam ng hindi makapaniwala ang mag-asawa at nagsimulang makipag-usap bago gumawa ng desisyon. Kailangan naming malaman ang katotohanan. Seryoso ang kanilang mga ekspresyon. Ang Fanlun Ancient Sound Palace ay ang pangunahing pamana ng Sky Sacred Qin Palace, at kahit papaano ay pumasok ang isang tagalabas ng hindi nila namamalayan. Dahil dito ay hindi na sila mapakali. Mula sa isang tiyak na pananaw, masasabi pa nga na ito ay isang nakatagong panganib. Nagpa siya ang mag-asawa na alamin ang katotohanan at ayusin ang anumang mga pagkukulang, kung mayroon man. Nagpa siya ang dalawang panig na magsama-sama upang mahanap ang katotohanan. Tumanggo si Zhao Fang. Maunawain ang mag-asawa at hindi tinanggihan si Zhao Fang. Ang kanilang mga layunin ay pareho. Gustong kumpirmahin ni Zhao Fang kung buhay o patay na ang kanyang kasintahan habang gustong tingnan ng mag-asawa kung may mali sa kanilang pangunahing mana. Makalipas ang isang oras, natipon na ng mag-asawa ang pinakamataas na echelon ng Sky Sacred Qin Palace, at ang pinakamahina na elder na lumahok sa pulong ay nasa pinakamataas na Great Origin Core Realm. Ito ay dahil sila ay papasok sa mana sa isang hindi pangkaraniwang paraan at, sa teorya, ay labag sa mga patakaran na itinakda ng tagapagtatag. Lahat ng 9 na elder ay kailangang bumoto para makapagbigay ng katarungan. Matapos malaman kung gaano kahalaga ang isyu, lahat ng 9 na elder ay nagsumite ng kanilang mga boto. Ang isang tagalabas na pumapasok sa kanilang mana nang walang nakakaalam ay isang bagay na hindi nila matitiis. Hindi nagtagal ay dumating ang mataas na antas sa harap ng isang restricted area. Sa harap nila ay isang bangin na natatakpan ng ambon. Bahagyang nakikita ng kaliwang mata ni Zhao Fang ang isang malaking misteryosong palasyo na may 49 na palapag na natatakpan ng malabong ulap. Nakikita rin niya na ang Ancient Sound Palace ay nasa pabilog na hugis, at ang gitna ay dapat walang laman. Ang bloodline ng 10,000 ancient races ni Zhao Fang at ang God's Spiritual Eye ay bahagyang kumaibot. Bagamat ang Fanlun Ancient Sound Palace ay hinaranggan ng mga layer ng array, nararamdaman pa rin ni Zhao Fang ang isang sinaunang aura na katulad ng Ancient Dream Realm na nagmumula rito. Likas na naramdaman ni Zhao Fang na ang Fanlun Ancient Sound Palace ay hindi maaaring kontrolin ng Sky Sacred Qin Palace. Ang nagtatag ng Sky Sacred Qin Palace ay kalahating hakbang papasok sa Mystic Light Realm at kahit noon pa ay hindi niya nalaman ang mga sikreto nito. Weng. Ang mag-asawa at ang ilang elder ay nagwagayway ng mga array flag, dahilan upang mawala ang ambon at ipakita ang hugis ng Fanlun Ancient Sound Palace. Bagamat kumupas na ang ambon, malabo pa rin ang palasyo, ngunit mas lumakas ang sinaunang aura at nagparamdam sa lahat na para silang mga langgam na nakatingin sa isang higanti. Whoosh! 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 Pinangunahan ng mag-asawa ang ilang miyembro ng upper echelon, gayon din sina Zhao Fang at Li Shui, sa kailaliman. May kabuuang 9 na tao at, maliban kay Li Shui, ang pinakamahina sa kanila ay umabot sa pinakamataas na Great Origin Core Realm. Ang mag-asawa at si Zhao Fang, nakabuoang 3 hari, ay nagsimulang piliting buksan ang Fanlun Ancient Sound Palace. Bagamat kontrolado ito ng sekta, mahirap pa rin itong buksan sa pamamagitan ng puwersa. Sa sandaling iyon, ang Magnificent Powers of Three Kings ay pinagsama sa isang espesyal na silver token sa harap ng Fanlun Ancient Sound Palace. Weng! Nagsimulang manginig ang pilak na token bago dahan-daang lumipad pataas sa langit. Sa parehong sandali. Boom! Nagsimulang magbukas ang mga silver metallic na pinto ng Fanlun Ancient Sound Palace. Sa bawat hakbang na tumaas ang token, mas lalong babukas ang mga pinto.
Biglang huminto ang mga pinto nang mabuksan ang isang katlo, dahil ang isang katlo ay madaling makapasok sa isang tao. Pumunta ka. Umalangaw-ngaw ang mga apurahang boses ng mag-asawa. Whoosh! Si Zhao Feng ay naging isang kulay iskarlatang guhit ng kidlat na tumalsik sa Fanlun Ancient Sound Palace. Kinuha ng mag-asawa si Li Shuei at sinundan siya. Kasunod nila ay dumating ang mga matatanda. Sa loob ng unang palapag ng Fanlun Ancient Sound Palace, sa ilalim ng mga ito ay hindi mabilang na mga hakbang at iba't ibang mga guhit sa dingding. Isang kakaibang eksena ang nagsimulang lumitaw. Ang mga imahe sa dingding ay nagsimulang tumalon sa kanilang harapan, at nakakarinig pa sila ng mga boses. Nagsimulang bumagal ang mga yapak ni Zhao Feng nang makasalubong niya ang isang lumalaban na puwersa. King of Gods, Kabanata 735. Figure. Ang mga guhit sa mga dingding ay tila tumalon at lumilitaw sa ilang mga patio sa harapan. Ilang babae na nakasuot ng sinaunang pananamit ang sumasayaw habang tumutugtog ang tunog ng chin sa tabi nila, na lumilikha ng tahimik at kalmadong kapaligiran. Sa dalawang panig ng pag-awit at pagsasayaw ay may ilang opisyal at isang hari. Mahirap na makilala ang pagitan ng katotohanan at ilusyon. Lahat ng mga tao ay nakangiti at walang kamali-mali na nagsasalita. Bahagyang nagulat si Zhao Feng. Nakaramdam siya ng resistive force nang sinubukan niyang humakbang pasulong. Ang mga imahe na lumitaw mula sa mga dingding ay tila may tunay na kapangyarihan. Ang mga tunog ng pag-awit at ang mga opisyal na naruroon ay may kakayahang baguhin ang katotohanan. Siyempre, hindi nagawang pigilan ng bahagyang pagtutol na ito si Zhao Feng. Gayunpaman, ang problema ay ito ay unang palapag lamang. Mahirap isipin kung anong uri ng kapangyarihan ang magkakaroon ng mas matataas na palapag. Ang libangan lang sa buhay. Mahinang ngumiti si Li Shuei at itinuro gamit ang kanyang daliri, dahilan upang mawala ang lahat ng imahe. Lumitaw ang mga hakbang patungo sa ikalawang palapag, at hindi maiwasan ni Zhao Feng na mamangha. Ang pagsasayaw at pagkanta na maaaring makaapekto sa realidad ay madaling inalagaan ng isang taong nagal-inang sa Dao of Entertainment. Kung ibang tao ang hindi nakakaintindi sa Dao of Entertainment, aabutin sila ng napakatagal na panahon para madaanan ito. Dahil ang pagbubukas na ito ay hindi isang normal na pagbubukas, walang anumang mga gantimpala sa dulo ng bawat palapag, o anumang mana. Bulong ng isang elder. Kapag ang Fanlun Ancient Sound Palace ay nagbukas ng normal, ang mga henyo na dumaan sa isang tiyak na bilang ng mga palapag ay bibigyan ng kani-kanilang mga parangal. Ang ilan ay maaaring naging mga kayamanan habang ang iba ay maaaring mga diskarte o pag-unawa. Ang ilan ay makakakuha pa ng mga mana ng iba't ibang eksperto na nagal-inang sa Dao of Entertainment. Gayunpaman, dahil hindi ito isang normal na pagbubukas, hindi magkakaroon ng ganoon. Dahil walang gantimpala, isang tao lang ang kailangang dumaan sa entablado at lahat ay makapasa. Tumanggo ang Palace Master sa kanyang ulo. Ang kanilang layunin ay hanapin lamang kung nasaan ang kapintasan ng Fanlun Ancient Sound Palace. Pagkapasok sa ikalawang palapag, ang mga bundok na natatakpan ng ambon ay lumitaw mula sa mga dingding, at ang tunog ng kalikasan ay nagmumula sa bawat direksyon. Isang malakas na dagandong ng isang tigre ang nagmula sa kailaliman ng bundok at naging sanhi ng pag-alis ng damit ni Zhao Feng. Ang paglaban dito ay mas malakas kaysa sa nakaraang palapag, at ito ay nasa ilalim pa rin ng katotohanan na narating na ni Zhao Feng ang Void God Realm. Kung ito ay anumang henyo sa ilalim ng Void God Realm, ang kanilang mga kaluluwa ay mayayanig. Isang dagandong ng tigre. Lumutang pasulong si Li Shuei, at ang imahe sa harap nila ay nagsimulang gumuho bago pa man ito tuluyang nabuo. Hanggat naiintindihan ng isa ang partikular na aspeto ng Dao of Entertainment sa bawat palapag, maaari silang makapasa. Ang lahat ng ito ay ginamit upang subukan ang naghahaman. Ngunit naramdaman ni Zhao Feng na parang ang mga imahe sa dingding ay hindi lamang mga simpleng ilusyon. Madaling nalampasan ni Li Shuei ang unang 10 palapag. Siya ay napakatalino sa Dao of Entertainment, at naabot niya ang ika-32 palapag 7 taon na ang nakararaan. Medyo bumagal ang takbo niya pagkatapos ng 15 palapag. Ang pagpasa ay umaasa sa pag-unawa at karunungan sa Dao of Entertainment, hindi sa paglilinang, ang sabi ni Zhao Feng.
kung hindi ay hindi nakarating si Liu Qingxen sa ika-32 palapag o mas mataas 7 taon na ang nakararaan. Sa ika-20 palapag, ang mga sinaunang hayop ay gumagapang palabas mula sa mga dingding, at ang bawat isa sa kanilang mga aura ay nagawang mangibabaw sa isang True Lord rank. Kailangan na talagang umatake ni Li Shui. Ibinuka niya ang kanyang bibig, at ang tunog ng isang anghel ay dumaan sa hangin at dinurog ang mga halimaw na ito sa alabok. Sa ika-28 palapag ng Fanlun Ancient Sound Palace, may isang makisig na lalaking nakaputi na nakaupo sa harap ng isang bundok at marahang hinahawakan ang kanyang chin habang nakikinig siya sa tunog ng talon. Nakangiti ang lalaking nakaputi habang nakatingin sa grupo. Void God Realm King. Kahit na itinago ng lalaking nakaputi ang kanyang aura, labis na nagulat si Zhao Fang. Mga bisita mula sa malayo, bakit hindi magpatugtog ng kanta at magsaya sa tanawin kasama ako? Ang boses ng lalaki ay nagbigay ng kalmadong pakiramdam. Karaniwan, si Li Shui ay umaakyat upang tumugtog ng isang kanta at uminom kasama ang lalaki, na nanalo sa kanyang mabuting kalooban na makapasa. Ang cultivation ng lalaking ito ay umabot na sa Void God Realm, kaya ang mga challenger ay karaniwang hindi makakalusot sa puwersa, kumikislap ang mga mata ni Zhao Fang. Paakyat na sana si Li Shui nang pigilan siya ni Zhao Fang. Siya at ang mag-asawa ay nagsiwalat ng mga nalilitong ekspresyon. Lumapit si Zhao Fang at nagpadala ng suntok sa lalaking nakaputi. Boom! Ang suntok na ito ay naglalaman ng magnificent power ni Zhao Fang pati na rin ang dobleng domain ng Illusion Maze Domain at ng Wind Lightning Domain. Ikaw! Napasigaw ang lalaking nakaputi habang pinalipad siya at umuubo ng dugo sa pamamagitan ng kamao ni Zhao Fang. Whoosh! Bumalik sa dingding ang lalaki at ang iba pang ilusyon. Mas nakakatipid ito ng oras. Ipinalakpak ni Zhao Fang ang kanyang mga kamay at sinenyasan si Li Shui na magpatuloy sa paglalakad. Ang kahirapan ng mga yugto ay naging lalong mahirap pagkatapos ng ika-30 palapag. Halimbawa, mayroong isang nakakulong na maalamat na masamang dragon sa ika-33 palapag, at ang malakas na aura ng isang bloodline ng dragon ay nagpayanig sa mga puso ng grupo. Tanging ang bloodline ng Mystic Ice-Scaled Race ni Zhao Fang ang nanatiling hindi naapektuhan. Boom! Ang bilangguan na naghihigpit sa masamang dragon ay nagsimulang manginig, at malamang na hindi ito makakatagal ng higit sa kalahating hininga. Ito ay isang mahinang inapo ng maalamat na lahi ng True Dragon. Lumitaw ang batang demigod at tinitigan ang masamang itim na dragon. Kahit na ito ay isang mahinang inapo lamang, mayroon pa rin itong battle power na maihahambing sa isang Void God Realm Emperor sa pamamagitan lamang ng paggamit ng malakas nitong pisikal na katawan. Natalo ako sa sahig na ito noong nakaraang pagkakataon, ngunit nakilala ko ang isang sinaunang hayop 7 taon na ang nakakaraan. Sabi ni Li Shui. Ang sahig na ito ay napakahirap dumaan. Kailangan nilang aliwin ang dragon gamit ang kapangyarihan ng Dao of Entertainment. Nakikita iyon ni Zhao Fang, kahit na malakas ang dragon, hindi ito masyadong matalino. Sa kabila noon, ang pag-aliw sa dragon at pagbabalik nito sa dingding ay isang mahirap na gawain. Kung ikukumpara sa 7 taon na ang nakararaan, ang kasalukuyang kahusayan ni Li Shui sa Dao of Entertainment ay madaling mas higit. Naglakad siya papunta sa bilangguan at naglabas ng mahinahon at mapayapang aura, pagkatapos ay nagsimulang sumayaw at kumanta. Naakit ang tingin ng masamang dragon kay Li Shui, at sa wakas ay nagsimulang kumalma ang magulong emosyon nito. Makalipas ang 4 na oras, ang masamang dragon ay nakatulog, at ang tanawin ay bumalik sa dingding. Sa pagsara nila sa ika-40 palapag, ang kahirapan ay naging 10 beses na mas malaki, at hindi nagawa ni Li Shui na masakop ang mga palapag kahit na sa kanyang pangunawa at kasanayan sa Dao of Entertainment. Sa kabutihang palad, hindi lang siya ang pumasok sa Fanlun Ancient Sound Palace. Naroon din ang Palace Master at ang First Elder. Sa ika-40 palapag, isang matandang lalaki na may mahabang balbas ang lumitaw sa isang burol at binigyan sila ng 3 kakaibang tanong na hindi lamang sumubok sa kanilang Dao of Entertainment kundi pati na rin sa ilang teorya tungkol sa destiny. Maging ang mag-asawang Sky Sacred Jin Palace ay nabagabag sa yugtong ito. Parehong hindi nakita ni Zhao Fang at ng batang demigod ang aura ng matanda. Sa puntong ito, ang mga yugto ng Fanlun Ancient Sound Palace ay hindi lamang isinasaalang-alang ang Dao of Entertainment,
itinuring din nila ang pilosopiya at destiny. Sa kabutihang palad, hindi nila kailangang umasa sa isang tao lamang. Si Li Shuyi at ang mag-asawa ang naging pangunahing puwersa habang tumulong ang munting pas ang magnanakaw at ang batang demigod. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay maaaring mag-divine ng kaunti at suportahan sila, habang ang batang demigod ay umabot sa isang mataas na antas ng layunin at nakaranas ng God tribulation at revival sa pamamagitan ng dugo, kaya ang kanyang pag-unawa sa buhay ay tiyak na hindi simple. Ang kanilang pinagsamang katalinuhan ay walang limitasyon. Nagpalipas sila ng kalahating araw para tuluyang makalampas sa sahig na ito. Hihihi. Ang Heaven's Legacy Cat. Nakangiti ang matandang may mahabang balbas habang sinusulyapan ang munting pas ang magnanakaw. Meow meow. Ang munting pas ang magnanakaw ay tila nagmumuni-muni habang nakatingin sa matandang lalaki na may pambihirang masalimuot na emosyon. Whoosh! Nawala ang tanawin, at bumalik ang matanda sa dingding. May kabuuang 49 na palapag sa Ancient Sound Palace, at 9 na lang ang natitira. Ang kahirapan ng susunod na 9 ay napakataas, at kahit ilang maalamat na eksena ay lumitaw na hindi maaaring masira ng purong kapangyarihan. Kahit na ang isang tao sa Heavenly Divine Realm ay hindi magagawang puwersahang makalusot. Naging solemn na ang ekspresyon ng batang demigod, ngunit sa kabutihang palad ay hindi ito isang normal na pagbubukas, kaya maaari silang umatras at muling subukan ang bawat palapag kung hindi sila makakapasa kaagad. Dahil ang mga normal na pagbubukas ay nagbigay ng mga reward, hindi mo maaaring subukan ang isang palapag ng paulit-ulit. Ika-44 na palapag. Ika-45 na palapag. Ika-46 na palapag. Ginawa ng lahat ang kanilang makakaya at sa wakas ay nasakop ang mga yugto. Ang ika-47 palapag ay inabot sila ng kalahating buwan at ilang pagtatangka na makapasa. Kapag muli silang pumasok sa sahig, maaaring nagbago ang pagsubok. Nagsimulang nanlamig ang puso ni Zhao Fang. Kahit na si Liu Qingxen ay may talento, malamang na hindi siya magtatagal ng ganito katagal sa kanyang paglilinang noon. Siyempre, nakalimutan ni Zhao Fang na karaniwang may mga gantimpala, pag-unawa, at kahit na mga pamana. Ika-48 na palapag. Nasasabik ang mag-asawa mula sa Sky Sacred Qin Palace. Tila, ang founder ay nakarating lamang sa ika-40 palapag, ngunit iyon ay ang kanyang sariling kakayahan. Sa kasalukuyan, maaari silang magtrabaho bilang isang koponan at patuloy na subukang muli, kaya hindi ito itinuturing na kanilang sariling kakayahan. Higit pa rito, pinuri sila ng maliit na pas ang magnanakaw at ang batang demigod. Ika-48 palapag. Ang bilis ng paglutas nila sa palapag na ito ay napakabagal. 1, 2, o 3 tao lang ang lalabas. Kumanta sila ng mga kanta, tumutugtog ng mga instrumento, gumuhit, o maglalaro ng chess. Ang bawat isa sa mga taong lumitaw ay mga tunay na santo sa Tao of Entertainment. Ang kanilang karunungan sa Tao of Entertainment ay umabot na sa antas na hindi makalangit. Ang isa sa mga babae ay tumugtog ng plota, na naging sanhi ng pagpasok ng target sa isang hindi matatakasan na panaginip na estado. Sa kabutihang palad, isang tao lang ang ipapadala nila sa bawat pagkakataon, kaya nailigtas sila ng iba pang grupo. Nagkaroon din ng sagupaan sa pagitan ng mga manlalaro ng chess. Sa tanawin, 2 matanda ang naglalaro ng chess at walang alam sa labas ng mundo. Isang elder mula sa Qin Palace ang kumpiyansa sa kanyang kakayahan sa chess at hiniling na kumatawan sa kanila, ngunit agad siyang natigilan nang makalapit siya sa chessboard. Oras. Ang lakas ng oras. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng batang demigod. Ito ang nasasakupan ng mga Diyos. Anumang figure mula sa mga pader na ito ay may kapangyarihan na maaaring umabot sa langit. Pinahinto ng ika-48 na palapag ang lahat, at maaari lamang nilang subukang mabuti at umatras kung mayroong anumang maliit na pagkakamali. Ilang dosenang beses nilang ginawa ito hanggang sa lumitaw ang isang babaeng nakaputi. Ang kanyang balat ay kasing puti ng nyebe, at siya ay tila isang diyosa mula sa isang pagpipinta. Ang babae ay matikas at tahimik. Tila nag-pout expression siya, at may chin sa tabi niya. Ang figurang ito. Nakita ni Li Shuyi na medyo pamilyar ang figure. Qingxen. Paano?
Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Zhao Fang habang nakatitig sa Diyos ang nakaputi mula sa ilusyonaryong tanawin. King of Gods, Kabanata 736. Ang kamatayan ni Liu Qingxen. Sa ika-48 na palapag ng Fanlun Ancient Sound Palace, hindi inakala ni Zhao Fang na makikilala niya ang figurang hinahabol niya ng ganito. Ang ekspresyon ni Liu Qingxen ay kapareho ng sa kanyang mga alaala, ngunit ang kanyang aura ay nag-evolve mula noong Flooding Lake City. Nakasuot siya ng puting damit at tila isang diyosa mula sa isang painting, matikas at marangal. Siya ay tila namumukod tangi sa mga mortal. Fang, ikaw pala. Kapansin-pansing nagiba ang ekspresyon ng matikas na babae habang napabulalas. Beng! Naputol ang isa sa mga string sa chin sa harap niya. Magkakilala kayong dalawa. Ang batang demigod, si Li Shuiyi, at ang mag-asawa mula sa Sky Sacred Qin Palace ay nagulat. Ang bawat isa sa mga figure ng ika-48 palapag ay maalamat na pag-iral, at ang babaeng ito ay tiyak na isa rin sa kanila. Hindi nila inaasahan na makikilala niya si Zhao Fang. Siya, ang taong hinahanap mo. Nanginig ang puso ni Li Shuiyi. Ang babaeng nasa harapan nila ay umabot na sa hindi kapani-paniwalang antas ng kahusayan sa Dao of Entertainment, at ang kanyang aura ay tila hindi isang bagay na maaaring umiral sa mundong ito. Si Zhao Fang ay naghahanap ng isang perpektong babae. Ikaw si Qingxen. Hindi makapaniwalang tanong ni Zhao Fang. Paano magiging figure si Liu Qingxen mula sa mga dingding? Si Liu Qingxen kay Zhao Fang, at ang mga emosyon ay dumaan sa kanyang mga mata, kabilang ang pait at saya. Sino ka? Ang God Spiritual Eye ni Zhao Fang ay ganap na bumukas, at ang kanyang kaliwang mata at buhok ay naging kulay ube nang lumitaw ang isang malakas na surge ng eye intent. Ito ang kanyang tunay na lakas. Ang mag-asawa, si Li Shuiyi, at ang mga kasama ay nakaramdam ng hindi makahinga. Fang, ako si Liu Qingxen, ngunit hindi ang Qingxen na hinahanap mo. Matalim na tiningnan ni Liu Qingxen si Zhao Fang, at dalawang linya ng luha ang tumulo mula sa kanyang mga mata. Si Zhao Fang ay nalilito. Ano ang ibig sabihin noon? Ang mga kilos at ngiti ng dilag sa kanyang harapan ay eksaktong kapareho ni Liu Qingxen noon. Qingxen, anong nangyayari? Buhay ka ba o hindi? Huminga ng malalim si Zhao Fang. Ang Fanlun Ancient Sound Palace ay napakalalim, kahit ang God Spiritual Eye ay hindi nakakakita dito. Tanging ang mga namatay ay maaaring lumitaw sa mga dingding. Ako si Liu Qingxen, ngunit sa parehong oras, hindi ako. Eksaktong sinabi, bahagi ako ni Liu Qingxen at taglay ko ang kanyang mga alaala, kakayahan, at emosyon bago siya pumasok sa ika-49 na palapag. Sabi ni Liu Qingxen. Yung mga namatay lang. Nanlamig ang puso ni Zhao Fang. Si Liu Qingxen. Namatay. Ang mag-asawa at ang batang demigod ay nagpahayag ng maalalahanang ekspresyon habang sila ay may mga hula tungkol sa kung anong uri ng pag-iral si Liu Qingxen. Ang Liu Qingxen na ito ay dapat likhain sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Fanlun Ancient Sound Palace, ngunit walang nakakaalam kung sila ay totoo o peke. Hula ng batang si demigod. Tanging ang mga namatay ay maaaring lumitaw sa mga dingding. Mukhang namatay na ang Liu Qingxen na hinahanap ni Zhao Fang. Hindi mapigilan ni Li Shuiyi na makiramay. Tumayo si Zhao Fang ng mahabang panahon na nakakuyom ang mga kamao at nagsimulang manginig. Fang, kailangan mong ihinto ang pagluluksa. Sabi ni Liu Qingxen sa nanginginig na tono. Dahil sa kapangyarihan ng Fanlun Ancient Sound Palace, ang kanyang mga alaala at emosyon kay Zhao Fang ay ganap na kapareho ng tunay na Liu Qingxen. Qingxen, paano ka namatay? Nagsimulang kumalma si Zhao Fang at naisip na may nakatagong sikreto. Walang sinabi si Liu Qingxen, nagbigay lang siya ng matalim na tingin. Shua. Hindi mabilang na mga imahe ang lumitaw sa isip ni Zhao Fang. Hinanap ng isang batang babae na nakaputi ang huling layunin ng Dao of Entertainment. Nakatanggap si Liu Qingxen ng iba't ibang uri ng pag-unawa at gantimpala pagkatapos na dumaan sa mga yugto, ngunit ang kanyang katawan ay nawawala ng enerhiya habang tinatapos niya ang bawat yugto. Ang kanyang pag-unawa at layunin ay nalampasan ang kanyang paglilinang at estado ng pag-iral ng daan-daan, kung hindi libu-libong beses. Sa ika-48 palapag, ang enerhiya at life force ni Liu Qingxen ay ganap na naubos.
Pagharap sa huling palapag, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas at lakas ng buhay para makapasok dito. Ang mga alaala ay tumigil dito. Sa huling sandali, si Liu Qingxen ay dapat na namatay. Ang totoong Liu Qingxen na hinahanap mo ay tiyak na namatay sa ika-49 na palapag, kung hindi ay hindi ako lalabas. Sabi ni Liu Qingxen sa mapait na tono. Nang banggitin niya ang tunay na Liu Qingxen, nagsimulang sumakit ang kanyang puso, na para bang hinihiwa ito ng mga kutsilyo. Matagal na natahimik si Zhao Feng habang tinutunaw niya at tinatanggap ang katotohanan ito. Makalipas ang ilang sandali, kailangan kong pumasok sa ika-49 na palapag at kumpirmahin ang katotohanan. Si Zhao Feng ay puno ng pagpapasya. Ang Liu Qingxen na nasa harapan niya ay dapat na isang multo na nilikha ng mga kapangyarihan ng Fanlun Ancient Sound Palace, at kahit ang God Spiritual Eye ni Zhao Feng ay hindi nakakakita dito. Gayunpaman, sa iyong lakas, walang sino man sa inyo ang makakalampas sa aking yugto. Sabi ni Liu Qingxen. Walang makakapasa. Nagkatinginan ang grupo, ngunit hindi sila naghihinala. Kailangang malaman ng isa na si Liu Qingxen ay dumaan sa ika-48 palapag at pumasok sa ika-49 na palapag. Ang kanyang kahusayan sa Dao of Entertainment ay umabot sa rurok ng isang panahon. Liu Qingxen, kung kilala mo si Zhao Feng at mahal mo siya, hindi mo ba mapapadali? Hindi napigilan ni Li Shuiyi na sabihin. Ito ang mga patakaran ng Fanlun Ancient Sound Palace. Hindi ako makakalaban sa kanila. Umiling ang dalaga, at nalaglag ang puso ng grupo. Si Zhao Feng ay nakatayong hindi gumagalaw, at nakaramdam siya ng labis na pagkabalisa habang nakatingin sa direksyon ng ika-49 na palapag. Kung patay na siya, gusto niyang makita ang bangkay nito. Naramdaman ni Zhao Feng na isang hakbang na lang ang layo niya sa katotohanan. Feng. Biglang nagsalita ang batang babae. Ikaw lang ang makakatalo sa akin, at ikaw lang ang makakahanap ng paraan. May isang paraan lang. Naging kalmado si Zhao Feng at nagsimulang mag-isip. Dahil nilinang niya ang 10,000 Divine Thoughts Technique, maaari niyang hatiin ang kanyang isip sa 1,000 pag-iisip at mag-isip ng napakabilis. Baka sa mukha niya ang pait ng maalala ang pamamaraang iyon. Bumungad sa kanyang isipan ang pastahan na ginawa nila malapit sa Flooding Lake City. Sa oras na iyon, nabuksan na ni Liu Qingxen ang kanyang cultivation, at siya ay nasa True Spirit Realm. Si Zhao Feng ay hindi niya kalaban, ngunit siya ay nanalo. Sa pag-iisip hanggang doon, humakbang pasulong si Zhao Feng habang ang malakas na pag-akyat ng Eye Intent ay nagmula sa kanyang God Spiritual Eye. Ang isang panaginip na kapangyarihan pagkatapos ay nagsimulang punan ang hangin. Qingxen, alam mo bang naantig ang puso ko sa unang pagkakataon na nakita kita? Puno ng emosyon si Zhao Feng habang dahan-daang naglakad patungo kay Liu Qingxen. Sa mapangarapan na lilang liwanag, ang tanawin ay naging isang lugar malapit sa Flooding Lake City. Totoo ba ito? Ang mga mata ng dalaga ay nagsimulang mamula at lumuha. Qingxen, nagpa siya akong kunin ka bilang asawa ko. Puno ng emosyon ang boses ni Zhao Feng. Hindi lang niya pinagsanib ang ilusyonaryong kapangyarihan ng kanyang God Spiritual ay sa eksena, idinagdag din niya ang sarili niyang emosyon. Sa loob ng Fanlun Ancient Sound Palace, mahigpit na nagyakapan sina Liu Qingxen at Zhao Feng. Paano? Naramdaman ni Zhao Feng na ang amoy at pagdampi at init ng kanyang balat ay totoong totoo, at nakita ng kanyang God Spiritual ay na ang kanyang katawan ay gawa sa tunay na laman at dugo. Masyadong totoo ito para maging isang panaginip. Natigilan si Zhao Feng. Ang pinakamataas na antas ng ilusyon ay katotohanan. Nagsimulang maglaho ang kagandahan sa kanyang mga bisig, ngunit nakatingin pa rin siya kay Zhao Feng ng may malalim na emosyon. Ikaw ba ay isang tunay na anyo ng buhay? Bumulusok ang mga alon sa puso ni Zhao Feng. Ang pinakamataas na antas ng ilusyon ay katotohanan. Feng, ikaw ang may pangsyam na God Eye. Narinig mo na ba ang alamat ng Ancestor Eye? Sabi ni Liu Qingxen. Ang alamat ng Ancestor Eye. Si Zhao Feng ay walang oras para isipin kung paano nalaman ni Liu Qingxen na siya ang may ikasyam na God Eye. Malamang, kapag ang 8 Great God Eyes ay nagsama-sama, ang pinakamataas na Ancestor Eye ay magagawang ibalik ang mga batas ng universo. Gayunpaman, hindi mabuksan ang Ancestor Eye dahil lahat ng bagay sa mundo ay panaginip lamang.
Kung magbubukas ang Ancestor Eye, ang panaginip ay masisira. Totoo ba o peke ang Liu Qingchen sa harap niya? Hindi masabi ni Zhao Fang. Fang, hanapin mo ang totoong Liu Qingchen. Matapos maunawaan ang kapalaran ni Fan Lun, ang kanyang kapalaran ay buhay pa rin kahit na siya ay namatay na. Binigyan ni Liu Qingchen ng isang huling matalim na sulyap kay Zhao Fang. Tila naglalaman ito ng lahat ng kanyang emosyon at kakanyahan ng buhay. Shua. Nawala ang imahe sa harap nila, at matagumpay na nalampasan ni Zhao Fang ang entablado. Gayunpaman, nadama ni Zhao Fang na walang laman at nabigo. Bagamat natalo niya si Liu Qingchen, ang paraan na ginamit niya ay kapareho ng huling pagkakataon, sinamantala lang niya ang mga pagkukulang sa puso nito. Nalampasan na natin ang ika-48 palapag. Ang mag-asawa mula sa Sky Sacred Jin Palace at Li Shui ay nagpahayag ng mga masasayang ekspresyon. Ang susunod na palapag ay ang pinakamataas na antas ng Fan Lun Ancient Sound Palace. Miyaw. Dama po ang tingin ng munting pas ang magnanakaw sa dingding. Bukod dito, walang nakakaalam na ang larawan sa dingding ay sumulyap ng malalim kay Zhao Fang na may masakit na ekspresyon bago naging ambon at naglaho. Zhao Fang, malalaman natin ang katotohanan pagkatapos makapasok sa ika-49 na palapag. Sabi ni Li Shui. Inaabangan din ito ng iba. Sige. Tumanggaw si Zhao Fang at nagtungo sa ika-49 na palapag. Wala nang mga hakbang sa dulo ng ika-49 na palapag. Mayroon lamang isang malaking misteryosong langit sa itaas nila. Sa ibaba ng langit ay isang palasyo na hugis gulong. Ang material ng palasyo ay eksaktong kapareho ng nakita nila mula sa labas, ngunit nakikita ng mga tao sa loob ang misteryosong kalangitan mula sa ibaba. Ang mahiwagang langit ay naglalaman ng isang hindi nahaharang na presyon. Destiny. Naramdaman ni Zhao Fang na ang malagulong na palasyo ay dahan-dahang umiikot sa kalangitan. Ito na ba ang huling layunin ng Dao of Entertainment? Naramdaman ng lahat ang hindi maipaliwanag na kapangyarihan ng Destiny sa kalangitan. Isang lugar sa langit ang biglang lumiwanag. Iyan ay nabaling ang tingin ng lahat mula sa langit patungo sa isang tao. Mas tiyak na sinabi, ito ay isang babae na may balat na puti ng nyebe. Siya ay may puting damit, at siya ay misteryosong konektado sa langit. Qingchen. Masasabi ni Zhao Fang mula sa likuran na si Liu Qingchen iyon. Whoosh! Sumiksik si Zhao Fang sa tabi ni Qingchen at nakita niyang may nakakasilaw na ngiti sa kanyang mukha, ngunit nanigas ang katawan ni Zhao Fang habang nakatitig sa hindi gumagalaw na figure. Ito ay isang bangkay. Walang palatandaan ng buhay dito. Sabi ng Palace Master. Namatay siya. Isang kakaibang liwanag ang sumilay sa mga mata ng batang demigod. Hindi pa nabubulok ang bangkay kahit 7 taon na. Sa halip, ito ay naging mas perpekto. Makinis ang kanyang balat at nagbibigay ng masarap na amoy. Habang natahimik ang lahat, nangyari ang hindi inaasahan.